Magandang araw po sa inyong lahat ha. Siyempre, balitang-balita ngayon ang pag-aaresto dito kay Franco Mabanta, founder and CEO ng Peanut Gallery Media Network, no, PGMN, para sa di umano ay extortion or robbery. Sa Pilipinas po, wala pong kaso na o krimen na extortion, it is robbery, no. Robbery kasi merong paghingi ng kapalit na gumagamit ng threat or intimidation. Ngayon, ang pinag-uusapan hindi kung ano yung dapat pag-usapan talaga. Ang pinag-uusapan kanino bang tao itong si Franco Mabanta? Sinasabi ni Claire Castro na may picture pa raw at tao daw ito ni Duterte dahil may picture si Franco Mabanta kasama si Duterte, si Inday Sara at ako. Pero kung titingnan nyo naman pong internet, abay may picture din naman itong si Franco Mabanta kasama ang mag-asawang Marcos doon pa sa kanilang tahanan at meron pang larawan na nagpapakita na nagpa-party pa ng birthday party ang mag-asawang Marcos para kay Franco Mabanta. And yet, ang sabi ni Claire Castro na siguro alam niyo na naman, number one tagapagpakalat ng fake news, ay di siya kaibigan ni Marcos. Kung hindi siya kaibigan ni Marcos, bakit siya magpapaparty para sa birthday ni Franco Mabasta? Nandyan po ang larawan na yan. Ipapapost ko na lang sa aking Facebook page. No? Pero ang punto, hindi kung sino mas malapit si Franco Mabata, kung Duterte o kay Marcos. Ang punto, meron bang panunupil sa karapatan ng malayang pananalita or ito bang ginawa ng NBI ay dahil nga ito ay kontra-extortion. Yan ang dapat pag-usapan. Pero bago natin pag-usapan niya, lilinawin ko lang po ha. Hindi po nagtrabaho si Franco Mabanta para sa administrasyon ni Pangulo Duterte. Totoo po, may mga larawan siya kasama ni Pangulong Duterte, may mga larawan siya na kasama ko. Pero siyempre, bilang tagapagsalita ng ating Pangulo Duterte noong mga panahon na yon, importante na lahat naman ng vloggers ay magkaroon ng access sa akin in the same way na any other mainstream journalist practitioner was given access sa akin. No? So wala po akong pinipili. Lahat talaga in-entertain ko. Sabi ko nga sa iyo, yung number one kritiko sa palasyo, Pia Ranadata, pinaglaban ko pa siya nung lumabas ang order na binaban siya sa Malacanang dahil ang aking sinabi naman, wala naman tanong o pula si Pia Ranada na hindi ko nasasagot. No? So bakit nyo paalisin niya sa newsroom ko? Ako naman ang may newsroom. Ako yung dapat magreklamo. No? At wala akong kahit sinong pinaalis sa newsroom. No? So, ang tanong, kung pagdating lang sa kung sino ang kaibigan ni Franco Mabanta, malinaw po yan. Mga Marcos ang kaibigan niya. Sa katunayan, inaamin naman nila na itong si Franco Mabanta ay naging in charge ng kanilang social media operations no nung pagtakbo bilang Vice President at pagtakbo bilang Presidente. Doon nga sa inaugural yung isang letter, open letter na ginawa ni Franco Mabanta to justify yung inaugural presentation ni Rowena Gadzon doon sa PGMN, sinabi pa ni Franco Mabanta na siya daw ang dahilan kung bakit napakatindi ng social media presence ni Marcos. Hindi ko alam kung totoo yun, pero that's beside the issue. So, ang tanong, meron bang panunupil o ito ba ay contra-extortion? Alam niyo po, kung siya ay inaresto dahil na-publish na yung sinasabi niyang 90-minute documentary tungkol sa korupsyon ni Martin Romualdez, opo, yan ay panunupil. Dahil sa ating Bill of Rights, garantyado ang malayang pananalita at ang garantiya ng Estado ay hindi magkakaroon ng prior restraint, yung pagpipigil, pagsasensor, o di naman kaya yung subsequent punishment, yung pagpaparusa dahil nga doon sa pananalita. Ang problema, hindi pa po lumalabas yung 90-minute documentary. Ang sabi ng NBI, na-entrap daw si Franco Mabanta dahil kinikikilan daw ng 300 million si Martin Romualdez para wag ipakita yung 90-minute documentary na yan. So ngayon, ang tanong, dahil siya ay hinuli, hindi dahil doon sa 90-minute documentary na hindi pa napapakita sa publiko, siguro po, wala pang paglabag sa malayang pananalita. Pero, paano naman titignan ng hukuman ang ganitong pag-aresto sa isang founder ng napakalakas na social media outlet gaya ng PGMN?
Kasi sabi po nila, meron na raw silang 1 billion combined viewership. Walang sagot po dyan ay, bagamat wala namang pong automatic presumption na ang pag-aresto kay Franco Mabanta ay panunupil, yung ating hukuman will apply what is known as heightened test. Ibig sabihin, mainting pagsusuri ang pag-aaral na gagawin ng hukuman para malaman nga kung itong paghuhuling ito ay dahil nga nais nilang supilin itong si Franco Mabanta. At dito sa heightened test na ito, titignan nila. Kasi ang protektado yung pananalita. Hindi protektado ang mga gawaing kriminal. So kinakailangan malaman din natin kung yung elemento ng robbery or extortion na posible na nangyari nga, na gaya na sinabi ng NBI. So ano ang mga elemento diyan? Well, kinakailangan nga unang-una merong pananakot or intimidation. Pangalawa, merong demand ng kapalit. Yun ang importante. Kapag sinabi mo na meron ako ipapublish sa'yo na makakasira sa'yo, bigyan mo ako ng pera, extortion yan. Yan po ay criminal conduct at yan ay pinaparusahan bilang form of robbery through extortion. Pero kung sinabi mo naman ay meron akong artikulo, meron akong video o documentary na ipapublish, magkomento ka kasi kung hindi ka magkomento o hindi, ipapublish ko pa rin yan. Yan po ay protektado. At kapag yan ay dahilan para siya ay makulong, yan po ay paglabag doon sa garantiya na walang subsequent punishment o walang parusa kapag ikaw ay nanindigan sa karapatan ng malayang pananalita. So ngayon, titignan natin ang ebidensya ngayon. Bagamat walang presumption na siya ay sinupil dahil siya naman ay di umano kinulong dahil sa extortion, titignan ngayon ng hukuman, meron nga bang elemento ng extortion? Meron bang demand? Anong ebidensya dyan doon sa paghingi ng pera? Pangalawa, ano ba yung isinusupil nila o yung hindi nila ipapakita kapalit ng kabayaran ng pera? Sa akin kasi, importante na sa ganitong punto, dahil ako naman na abogado, lahat naman tayo bibigyan natin ng presumption of innocence itong si Franco Mabanta. So ang sa akin, kinakailangan ang hukuman ay talagang maging matindi sa pag-aaral ng kasong ito dahil ang sabi nga ng ating jurisprudence, kinakailangan heightened scrutiny. Dahil meron talagang posibilidad na palibasa ang PGMN ay napakalakas at karamihan ng kanyang mga anchors ay tutol sa gobyerno, posible rin na talagang sinusupil ang PGMN. Pero depende na nga yan sa ebidensya. Kasi ang sinasabi naman ng Estado, hindi namin siya kinukulong dahil sa kanyang pananalita. Di gaya kapag siya dinimanda ng cyber libel, no? Or kaya incitement to sedition, kung hindi, dinidemanda siya dahil nga doon sa pangingikil na di umano kanyang ginawa. Well, ako lang, wag na tayo magdebate kung si Franco Mabanta ay DDS or hindi. Lahat naman tayo ay mamamayang Pilipino, lahat tayo may karapatan to be presumed innocent. Pero, importante rin na maisiwalat ang ebidensya. Dahil kung walang ebidensya na siya ay nangikil, malinaw na ang nangyari ay panunupil kahit sino pa ang kakampi niya. Dahil ang lumalabas ay ito daw ay labanan sa parte ng Liza versus Tambaluslos. Pero sa akin naman, yan po ay lihis sa tunay na issue. Tunay na issue, meron bang panunupil ng karapatan o ang nangyari bang pag-aresto ay kontra extortion. Sana po tayo ay nakapagbigay linaw dito sa issue ni Franco Mabanta, pero ang importante po, lahat tayo ay pag-usapan ito. Dahil kung hindi tayo nag-uusap-usapan, hindi tayo nagdedebate, hindi natin malalaman ang katotohanan at yan naman pong dahilan kung bakit protektado ng karapatang pantao at ng ating saligang batas ang karapatan ng malayang pananalita. Salamat po sa inyong patuloy at pagtangkilik. Ito po ang inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Bye.